May ibabahagi akong kwento sa inyo, gantimpala. Karanasan nito ng aking ina noong ipinagbuntis niya ang pangalawa sa aming magkakapatid. Nakatira kami noon sa isang sityo. Di pa noon gaanong matao ang lugar, pero ngayon kasi dikit-dikit na ang mga kabahayan doon. At noong kabataan ko pa, may mga naririnig na ako patungkol sa mga aswang. Palagi ko ring naririnig yung salitang bagat na kinakatakutan ng mga tao sa sityo namin. Ayon sa kanila na yung isa raw naming kapitbahay, nakakita ito ng isang malaking puno sa gitna ng daan. Siyempre nagtaka yung kapitbahay namin. Gawa nang dumaan siya doon, wala naman siyang nakitang puno. Ngunit sa pagbalik niya, tumambad sa kanyang mga mata ang napakalaking puno sa gitna ng daan. At doon na siya naghinala nung makita niyang may kung anong nilalang ang lumilipad sa itaas niya. Kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa bahay ng kapatid niya at doon na lang natulog. Alam niya kasi na kapag tumuloy pa siya, may mangyayaring di maganda sa kanya. Alam niyang binabagat siya ng isang aswang. At nung umuwi na siya, kinaumagahan, nakita niyang mga dahon na lang ang tanging nasa gitna ng daan. Wala na rin yung nakita niyang puno kagabi. Ayon pa sa kanya, di nga siya nagkamali ng mga hinala niya. Kaya nung ikinalat niya ito sa mga taga-sityo, naging tunog sa lugar ang pambabagat ng mga aswang. Paano? Balik tayo sa karanasan ng nanay ko. Meron po kaming tindahan ng mga panahong iyon. At kapag may bibili, pwede itong pumasok sa loob. Bukas lang kasi ang harap ng tindahan, kaya labas-pasok lang ang mga tao. Kabuwanan na ni mama nun. Bale, kasama namin si lola at si lolo ng mga panahong iyon. Tanda ko pa, madalas tumambay si lola nun sa harap ng tindahan. Minsan kasi di na kaya ni mama na gumalaw ng mabilis kapag marami yung bumibili. Hanggang sa isang araw, may isang matanda na bumili kay mama. Tinanong niya kay mama kung pwede daw ba siyang pumasok para pumili ng mga bibilhin niya. Si mama naman agad na tumugon ng pagsang-ayon sa sinabi ng matanda. At habang pumipili ito ng mga paninda, panay ang pagtingin nito sa tiyan ni mama. Si lola naman, pasimpleng nagmamasid lang sa ikinikilos nito. At bago pa lang yun pumasok sa tindahan namin, kakaiba na yung nararamdaman ni lola dito. May mga karanasan na kasi si lola pagdating sa mga bagay na di ko akalaing magkakatotoo. May hinala kasi si lola na aswang yung matanda. Matapos ang mahigit kalahating oras, biglang nagtaka si mama. Umalis yung matanda na wala man lang kasi kahit ni isang biniling paninda. Ang buong akala ni lola, babalik pa yun kinabukasan, pero nagkamali siya ng akala. Dumaan ng isang linggo, ni anino nito di niya na nakita. At pagkalipas ng isang buwan, tuluyan na ngang iniluwal ni mama ang pangalawa sa aming magkakapatid. Si lola naman, panay ang bantay kay mama sa kadahilan ng baka aswangin na naman ulit ito.
At sa kabutihang palad, wala naman siyang nakita o nararamdaman man lang kakaiba. Tuwing sasapit ang gabi, ngunit isang umaga, habang abala si Lola sa pagbabantay sa tindahan, sobrang dami ng bumibili ng mga panahong iyon. Mga bandang 12:00 ng tanghali nun. Habang nasa kahimbingan ng tulog si Mama, bigla siyang naalimpungatan. Nang may narinig siyang dahan-dahan na bumubukas ng pinto ng kwarto kung saan siya nagpapahinga. Hanggang sa nakita niya yung matandang bumili sa kanya. Nung mga nakaraang buwan, nakasilip yun sa pinto. Hanggang sa dahan-dahan na yung pumasok. Biglang tumindig yung balahibo ni Mama. Nabigla kasi siya nang makita niya yung mapupulang mata nito habang nagsisiangatan ng mga buhok. At nang kukunin na ng matanda yung pangalawa naming kapatid, napansin ni Mama yung mabilis na pagbuka-buka ng bibig nito habang papalapit sa kapatid namin. Biglang sumigaw si Mama, ngunit ang masama pa, walang tinig na lumalabas sa bibig niya, hanggang sa pinilit niyang kinagat yung labi niya. At nang dumugo na ito, nakaramdam na siya ng sakit, at saka ubod lakas na siyang sumigaw. Maya-maya pa, biglang narinig ng lahat ng tao sa bahay ang pagsigaw ni Mama ng napakalakas, hanggang sa nakita niya yung matanda na unti-unting nagiging usok at tuluyang naglaho. Sa kabutihang palad, wala namang nangyari sa kapatid namin. Agad namang nagsidatingan sila Papa at lahat ng nakatira sa bahay. Nagwika naman si Mama habang umiiyak. Sinabi niya na muntik nang kunin ng matanda yung kapatid namin. Mabuti na lang raw naisipan niyang kagatin yung labi niya. At nung tinanong siya ni Lola kung ito na ba yung bumili sa kanila nung mga nakaraan, tumango lang naman si Mama habang walang tigil sa pag-iyak. Ayon pa kay Lola na may malalim na karunungan yung nilalang na yun, sa kadahilan ng kaya nitong mansabulag at higit sa lahat, umaatake ito kahit tirik ang araw. Kaya magmula nang mangyari ang mga bagay na yon, palagi nang nakabantay si Lola kay Mama, lalo na sa tuwing natutulog ito. Di na rin nila nakita yung matanda. Maraming nagsasabi na hindi raw yung taga roon sa sityo nila. Ayon sa iba na baka dumayo lang ito para mambiktima. Kaya kahit ngayong malalaki na kami, paminsan-minsan napapanaginipan yun ni Mama. At dito na nga nagtatapos ang kwento ko, Gantimpala. Na pinamagatang ang lihim na aral ng isang aswang. So yun guys, salamat nga pala sa mga nag-subscribe ng sa channel ko. Nako, napakalaking tulong po nun sa akin. Sana di kayo magsawang magsuporta sa akin. At yun lang mga Gantimpala. Maraming salamat.